Mga kapatid, wala pa akong anak nung di pa pinapanganak yung anak ko. Nagagawa na ako ng mga content na minsan it comes as sermon. And if I will try to be smart about it, well, sino manonood dito sa taong to nagsesermon? Hindi naman siya pari, hindi naman siya pastor. Tapos makasalanan naman siya, nagmumura pa, naninigarilyo pa. Pangit na image, di ba? Pero I'm trying to be as genuine as I can, as if I'm talking to my son. And Swerte, John. And kung may mga tao makapanood and find value through that, di salamat. Ngayon, I was getting familiarized with bloodlines. Nung araw pa, wala pa akong anak. Wala pa sa isip ko na kaya kong magkaroon ng anak. Kaya kong bumuhay at mag-alaga ng anak. Kasi pagka nagkaroon ka ng anak, ang natutunan ko, dapat alagaan mo rin yung nanay. Pag minahal mo ng buo yung anak mo, dapat mahalin mo rin yung nanay. I'm not saying hindi na ako makasalanan. I'm not saying malinis ako. I'm just saying yun yung natutunan ko. Yun yung tinatry kong tutunan o gawin, no? Gusto ko matutunan din ng anak ko yon. Ngayon, sa pag-i-influence sa akin ng mga mabubuting tao, may mga nakatatandang in-influensyahan ako about bloodlines. What better way to understand them and learn from them than through the Bible? Again, disclaimer, I'm not reading the Bible now the way I used to when I was in elementary school. Pero, meron na mga reels, may mga internet. And then sometimes when I have the time, I just try to research o cross-reference. Uy, ganun ba yun nangyari talaga sa Bible? Nakalagay ba talaga yun? Oo nga, no? Nabasa ko na to nung maliit ako eh. Hindi ko lang naintindihan the same way na naintindihan ko siya ngayon. Ang gusto ko matutunan ng anak ko is yung concept kung bakit namatay si Kristo, si Jesus Christ sa krus. Kasi lalaki siya, maraming mga intellectual kuno, sasabihin kung Diyos siya, bakit niya pinahirapan yung sarili niya? Bakit siya napahirapan? Very insulting. And when you learn about bloodlines, consequently you learn about spiritual warfare and strategy ng demonyo to insult, to cast doubt doon sa iyong pananalig. So, another point na gusto kong malaman ng anak ko, wag niyang gigibain yung pananalig niya. Naniniwala siya sa Panginoon Jesucristo, anumang sabihin o sino mang putang inang dyan, kung paniwalaan, suriin mo, paglalimin mo lalo yung pananalig mo sa Diyos. There's no other way. And those na hindi naniniwala, I believe they found it the hard way when they passed. And marami nga sa atin na naniniwala ako, no, napupunta pa rin sa hindi ka nais-nais na lugar kapag tayo yumao kung pinaniniwalaan lang natin siya sa salita at hindi buong puso, kung ang interest lang natin lagi ay yung para sa ating sarili. So another thing is, ano yung sagot doon? Bakit tinubos ng Panginoon Jesucristo? Bakit siya namatay? Kasi ang makakaunawa lang siguro dito kapag magulang ka na o ikaw ay isa ng meron ka ng anak. Kapag meron kang anak, tutubusin mo kadalasan yung pagkakasala niyan eh. Whether you like it or not. I will give you an example. Merong istorya na isang hari na ninanakawan siya sa kanyang treasury. Una, nag-declare siya, ganito, hahagupitin ng latigo 20 lashes. Hindi pa rin nahuli, tuloy pa rin yung pagnanakaw. Naglabas na naman siya ng decree, 30 lashes hanggang sa 40 lashes. Yung 40 lashes nakakamatay.
yung 40 lashes ay equivalent sa death sentence. Natuklasan ngayon na yung nagnanakaw pala sa kanya, anak niya. Anak niyang babae. So dahil yung hari ay matuwid, meron siyang decree. The law must stand. 40 lashes sa kung sino mang nagnanakaw sa treasury. Kaso, hindi natin may tatanggi, lalo na kung magulang ka, mahal natin yung anak natin. Mahal niya yung anak niya, pero tinuloy niya pa rin. Binuksan yung likod ng damit ng daughter niya, pinarada sa mga tao, and then hinagupit. Nung hahagupitin nung bastonero o executioner, ganyan, sabi nung hari, wait, stop. So akala ng mga tao, patatawarin niya na lang, anak niya yun anak niya yung nagnanakaw. Wait, stop. Ginawa ng hari, hinubad niya yung robe niya, niyakap niya yung anak niya, at sinabi niya, continue with the lashes. O siya yung pinagpapalo-palo ng bastonero hanggang sa ika 40 lashes namatay yung hari. Yung isa magulang gagawin niya rin yun dahil the law must stand. Similarly, the word of God must stand. But dahil mahal niya tayo, anak niya tayo, tinubos niya tayo. Siya yung Diyos yung sumalo ng mga hagupit na dapat ay para sa atin. Biruin mo, ang dami sa atin nagnanakaw, mandarambong sa gobyerno, namiminsala ng iba, nagtitinda ng droga. Pero putang ina, sumasagot sa magulang, nambabastos ng magulang, nanggagahasa ng mga tao. Pero kapag pala tinalikuran mo yung ganon, meron kang kapatawaran. Kaya ako may paghanga ako dun sa mga tunay na naging ama ng bayan din Kunwari, si PRRD, di ba? Kahit na anong insulto, parang Jesus Christ din Hindi ko sinasabing pareho sila Ang sinasabi ko lang, he's the closest leader to someone like my Lord and Savior. Ano sabi niya ba? Bali lang ako yung makulong. I'm ready to rot in hell para lang maging maayos yung bansa ko. Nakulong siya ron kahit na iniinsulto siya. Ang yabang-yabang mo rati, nagmumura-mura ka. Binabangga mo yung komunista, binabangga mo yung drug lord, binabangga mo yung oligarko, yung mga kurakot. Tas ngayon, ano na pala mo? Diba? Insultuhin pa siyang ganun di ba? Pero sinalo niya yung consequences ng pagpoprotekta sa bansang ito. Kaya I think, in my opinion, isa siya sa mga taong hinahanga ko. Baka nga sa Pilipino, siya lang talaga yung hinahanga ko na leaders. Anyway, gusto ko lang matutunan ng anak ko yun na may sagot ka na. Magiging ama ka rin, may awa ng Diyos pagdating ng araw. Maiintindihan mo rin ng lubos yung pagtubos na ginawa sa atin ng Panginoong Jesucristo. God bless.